Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw muli sa inyo. Eto na naman tayo at may pag-uusapan mga kabayan patungkol na naman sa mga reaksyon netong mga nagsasabi or gusto yung impeachment na yan sinasabi nila na unconstitutional. Yan yung sasagawa nung Senate, no, na remanded mga kabayan or ibinalik sa Congress yung impeachment na yan mga kabayan. Especially si Dilima, si Jokno, sino pa mga kabayan? Si Hontiveros, sino pa? Yan, mga pari na yan mga kabayan, nagrereklamo sila, no? Kasi daw hindi unconstitutional, no? Yang ginawa na yan ng Senado. Pero syempre, makikinig tayo mga kabayan doon sa former justice mga kabayan na si Ascuna. Kung ano yung paliwanag niya patungkol diyan sa nangyari na yan na remanded mga kabayan. At pangalawa, yung nangyari mga kabayan, no? Diyan sa impeachment na yan, matatawag talaga natin na, kumbaga, wala na. Finish na yan mga kabayan kasi nag-adjourn na ang 19th Congress mga kabayan, pinukpok na ni Chis Escudero. End of session mga kabayan. So, ibig sabihin, talagang papasok mga kabayan sa 28th Congress yung article of impeachment na yan at magkakaroon ng trial mga kabayan. Yan yung maisasigurado ko sa inyo na talagang papasok yan sa 28th Congress. Yan yung ating mga pag-uusapan mga kabayan. At syempre, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa mga kabayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Syempre, i-click nyo yung bell all na sa ganun ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload. At syempre, huwag nyo kakalimutan naman mag-like at mag-share. Ganon din, magbigay kayo ng inyong komento sa ating mga pag-uusapan mga kabayan. O pakinggan muna natin, no? Itong pari na to mga kabayan, kasi habang nanonood tayo ng live kanina dyan sa GMA na yan, ang daming galit mga kabayan na mga Pilipino dito sa pari na to mga kabayan. Pakinggan muna natin, no? Nakaupo, nakahiga o nakahilata. Yun po, pangit man pakinggan ang politika sa Pilipinas, parang prostitute, nakahilata, naghihintay ng highest bidder. Chis Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? You 18 senators na binalik sa Kongreso yung ibinigay na sa inyo. Di ba? May ganyang mga kwento. Sa Amerika si Trump na-involve sa isang prostitute. Nanireklamo siya kasi mababa ang kanyang bigay. Kita mo mga kabayan ha? Ito yung representative. Di ko nila lahat, no? Hindi ko nila lahat mga kabayan na ang pare ay ganto ang pag-uugali. Isipin ninyo, magchichismis ka pa. Ichichismis mo pa sa napakaraming taong nakakasama mo diyan. Yung about sa prostitute ni Trump mga kabayan. Isipin mo ha? Ito yung leader or ito yung figura o ito yung mukha no ng simbahang Katoliko mga kabayan. Hindi ko nila lahat mga kabayan ha. Ano bang tawag doon? Basta hindi ko nila lahat mga kabayan. Itong pare na to ay mukha no ng simbahang Katoliko. At ito mga kabayan ay nagsasalita about dyan sa nangyayari mga kabayan sa politika, no? Di ba ang simbahan mga kabayan ay separate yan mga kabayan, kumbaga walang pakialam ng gobyerno, pero sila nakikialam mga kabayan sa nangyayari sa gobyerno. Dapat wag ka na munang magpare o wag ka na magpare, mag-resign ka na sa pagiging mong pare kung gusto mo ng ganyang rally-rally. Diba mga kabayan, ang dami nagsasabi doon no, na umuwi ka na, magbarik na lang tayo ng tuba, mas magaling pa. Kaysa ikay sumasali pa diyan. Ay, isipin mo mga kabayan ha, ito yung maharap sa pulpit, no? Ito yung nagsasalita ng salita ng Diyos, pero yung mga sinasabi nito, hindi ka tanggap-tanggap mga kabayan. Dapat ikaw yung taga pagsalita ng kapayapaan, pero ang nangyayari mga kabayan, ito, chismis, no? Gumagaya pa sa atin mga kabayan. At least di tayo pare. Pero si Chis Escudero mukhang maganda ang bigay sa'yo! Kita mo? Kaya ang bugaw ni Chis Escudero. Sino? Pare, mga Sa kabayan. tingin nyo, may bugaw yan? Sa tingin nyo, tumanggap yan? Sa tingin nyo, nagpagabit yan? Ano dapat kami sa mga senador na prostitute? I-rehabilitate. Dapat ito ang nire-rehabilitate mga kabayan. Yung pari na yan kasi yung utak niya iba, no? Sala sa kanyang paniniwala mga kabayan. Isipin mo, sasabihin mo mga prostitute yung 18. Pag hindi sang-ayon sa inyong kagustuhan, ang mangyayari,
ganyan nyo tirahin, no? Sa bagay, tayo ganun din naman mga kabayan. Pero at least, yung ating mga pinupunto, mga kabayan, ay base sa kinikilos nila, sinasabi nila, yung ating mga hindi pagsang-ayon, mga kabayan. Pero itong pare na to, nako, tama-tama na mga kabayan. Bumaba ka na di at magbarik na lang tayo ng tuba. O ito mga kabayan, pakinggan muna natin itong complaint nitong mga to, no? Nito ni Laila de Lima. Ang Kamara na labag sa batas ang pagbalik ng mga senador sa articles of impeachment. At para kay Congresswoman-elect Laila de Lima, laging korte na ng kababalaghan ang Senado. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. John, go ahead. Willard Dedma ang House of Representatives sa sinuling articles of impeachment until they are clarified by the actions and the orders of the Senate Impeachment Court. Ito ang idiniin ni House Prosecutor Jervil Luistro na nagsabing maghahain din daw sila ng motion to seek clarification sa Impeachment Court. Malinaw ang tindig ng mga miyembro ng House Prosecution Panel sa ginawang pag-remand ng Senado ng articles of impeachment sa Kamara. Para sa kanila, isa itong tahasang paglabag sa konstitusyon dahil nasa Senado na daw ang bola to try and decide patungkol sa impeachment ni VP Sara. Giit ni Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na magsisilbing miyembro ng House Prosecution Panel sa 20th Congress na kababahala ang mga naging desisyon ng Senado. Ang pagre-remand ng Senado ng articles of impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang articles of impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Pinaalalahanan din ni Jokno ang senator judges kaugnay na naging motion to remand the articles of impeachment. Paliwanag niya, hindi umuupo ang Senado bilang lawmaking body sa isang impeachment trial. Kaya hindi raw dapat sila naghahain ng motions. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties, pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan. Ito mga kabayan base lang sa pagkakaintindi natin. Unang-una mga kabayan, disclaimer, hindi tayo mga kabayan nakapag-aral ng abugasya, no? Tamang nakikinig lang tayo mga kabayan sa nakapag-aral ng abugasya, no? Yung motion mga kabayan ni Senator Bato ay pasok pa. Kasi nung time na yon mga kabayan na nag-motion si Senator Bato ng about dyan sa i-dismiss ang impeachment na yan, senador pa sila noon mga kabayan. Hindi pa sila court, no? Hindi pa sila mga judge. So anong wrong doon mga kabayan? Gano'n naman talaga yung proseso dyan sa Senado, 'di ba? At mas maganda pa nga mga kabayan, dapat nag-motion si Senator Bato, no? Total na may sila korte na at mga judge, no? Judge mga kabayan, napakalinaw, judge. Judge na yung mga yan. Dapat nag-motion na sila ng impeach ay dismiss. Kasi may kapangyarihan mga kabayan ang isang korte na mag-dismiss ng isang kaso. Lalo pat sa palagay nila, sa nakikita nila ay walang merits mga kabayan. 'Di ba? Judge na sila noon. So dapat ang ginawa ni Senator Bato nung nag-convene na sila at mga judge na sila, doon siya nag-motion ng dismiss mga kabayan. May kapangyarihan na sila noon kasi court na sila noon mga kabayan. Yun yung pagkakaintindi ko base sa mga pagpapaliwanag ng mga nasabing abogado, no? Doon sa mga hindi bias na abogado mga kabayan. Yun yung aking pagkakaintindi at yun yung dapat the best. Ang banat kasi nito mga kabayan ay laging unconstitutional yung ginawa ng Senado mga kabayan. Ikaw mga kabayan tayong mga simpleng Pilipino, siyempre alam naman natin, no? Naiintindihan natin mga kabayan. Pag alam mo na mali mga kabayan, bakit mo pa itutuloy? 'Di ba? Yun yung napakalinaw doon. Nakita ng Senado, no? Ang motion ni na Senator Bato, may issue yung impeachment mga kabayan. Merong problema kasi may tatlong nauna na impeachment mga kabayan. Yung pang-apat ang kanilang binigyang atensyon. Yung tatlong impeachment mga kabayan na i-file nung una ay inupuan nila dyan. Hindi nila inaasikaso. At ang inaasikaso nila ay yung fourth impeachment mga kabayan. Bakit ganon? Sa loob ng isang taon, isang impeachment lang. Umabot sila mga kabayan ng, pag di ako nagkakamali mga kabayan, 5 impeachment yata yan. Pero yung pang-apat ang kanilang, ipinasa, no? Yan yung kanilang inasikaso at ipinasa kay Romualdez. So doon pa lang mga kabayan, sa pagkakaintindi natin, sa mga nabasa natin, meron talagang mali mga kabayan sa nangyari. Diba? Tayo naman mga kabayan ay mga normal na Pilipino. At alam ko, yung iba na nandito mga kabayan nakasubaybay sa mga nangyayari doon sa Congress nung ginagawa nila yung impeachment na yan. Diba? Tuloy natin. Dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court
Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. Ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba inaksyon yung ganun klaseng motion? May pahayag din sa incoming House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima kaugnay sa ginawang pag-remand ng impeachment articles ng Senado na tinawag niyang korte ng kababalaghan. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. Ngumulta pa niya, wala na sa batas ang mga pinag-usapan ng Senado tungkol sa impeachment. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Lahat din daw ng mga naging proceeding at motion ng Senate Impeachment Court wala ng legal basis. Bakit ito mga kabayan na nagko-complain kung sinasabi nila na yung ginawa nila ay tama? At pangalawa mga kabayan, bakit hindi nila sagutin, no? Yung ginawa ng Senado na remanded, ibinalik sa kanila mga kabayan yung impeachment. Bakit hindi nila sagutin? Bakit sila puro reklamo? At ngayon ay gusto pa nilang iklaro, ang pinapaklaro na nga sa kanila mga kabayan ng Senate or ng court, no? Para sa impeachment. Kung talaga ba, no? Inyong impeachment na ipinasa na yan ay hindi lumabag sa inyong rules, no? Or sa rules mga kabayan ng impeachment. Yun lang naman, napakasimple nun mga kabayan, ha? Pero itong mga to, nagrereklamo, 'di ba? Kung yun talaga mga kabayan ay walang issue sa ginawa nilang pagpapile ng impeachment, napakadali nun mga kabayan. Sabihin nyo doon, pumunta kayo sa Senate or sabihin nyo sa Senate, sumagot kayo na walang issue yung impeachment na yan. Ganun lang kasimple, hindi yung sasabihin nitong mga to na hindi na kailangan, mali o hindi sumunod sa batas or ang constitution yung ginawa ng mga senador. Isipin nyo mga kabayan, mga senador, ginawa nitong mga to na walang alam yung mga senador doon. Halos lahat mga kabayan nung nagano doon, si Alan Peter Cayetano, lawyer yan mga kabayan. Sino pa? Si Tolentino, isa din lawyer yan mga kabayan. Marami yung mga nasa Senate. At sa pangalawa mga kabayan, pag sila yung nagbabalangkas ng batas, itong mga senador, mga kongresista na to, sa Senate yan pupunta mga kabayan. At sila yung mag-repaso kung talaga bang kapasa-pasa yung mga batas na yan. So, ibig sabihin, mga kabayan, mas magaling ang Senate kumpara dito nasa sa lower house. Kasi itong mga to, sobrang tatalino, no? Unconstitutional yung ginawa daw ng mga senador na 18, di ba? Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Ito na nga, mga kabayan, pasensya na kayo kasi napakarami natin sinasabi. Siyempre, doon sa ating mga naintindihan. Talaga mga kabayan sa korte, no? Korte na kasi mga kabayan yung mga senador na yan, mga judge na. Pagka kay judge mga kabayan, may kapangyarihan ka na mag-dismiss. O yan, katulad yan, iparimanded. Ibalik mo doon sa mga prosecutor kung ano ba talaga tong kasong sinasabi nila. Ito ba talaga tama at accurate doon sa inaakusahan. Diba mga kabayan? Judge yan Mga judge na yan mga kabayan. At napagbutuhan ng mga judge, napakaraming judge mga kabayan, 23 na judge, 18 sa judge mga kabayan, bumoto na ibalik yan doon sa prosecutor at ayusit, klaruhin kung yung bang impeachment na yan ay talagang may merito at walang nilabag sa procedure ng impeachment mga kabayan. Ganon kasimple. Tayo nga mga kabayan, hindi tayo abogado, naiintindihan natin. At alam ko yung mga nanonood sa atin, naiintindihan din yung basic principles na sinasabi sa impeachment mga kabayan. Pero tong mga to, no? Yan sila Laila De Lima. 1 taon naging senador, 5 taon nakakulong. Nagrereklamo. At talagang gustong-gusto nila na ma-impeach ang vice presidente. Kahit yan mga kabayan ay mag-trial, sa nakikita natin, na-obserbahan natin mga kabayan. Sa resulta pa lang, no? Doon sa 18 senador mga kabayan na bumoto, majority na yon. Majority mga kabayan, dyan pa lang nakikita na natin ang magiging resulta ng impeachment kahit yan magkaroon ng trial. 'Di ba? Ay papasok pa mga kabayan yung 28 Congress. Sino yung mga nanalong mga senador? Sino yung mga nanalong congressman? Nasa sa kanila pa yan kung talaga bang itutuloy ang impeachment na yan. Kasi nga may kasabihan mga kabayan, yung mga magagaling na lawyer, magagaling na dating justice, sinasabi nila na talagang hindi yan mga kabayan makakatawid ng 28 Congress. Kasi nga,
end na, mga kabayan. Tapos, itong mga to, nagmamagaling. Tayo mga kabayan nagmamagaling din, pero base lang doon sa kanilang mga sinasabi. Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Natanggap na ng Office of the Vice President ang writ of summons para kay VP Sara mula sa Senate Impeachment Court bandang 11:05 kaninang umaga. Kinumpirma ito ng OVP pero hindi nabanggit kung sino ang tumanggap ng summons. Nakita na Ito pa, mga kabayan, kung talagang balak ng mga senador ay i-dismiss na yung impeachment na yan, bakit nakapagpasomon pa? At may kopya pa, mga kabayan, ng article of impeachment. No, yung impeachment na sinasabing si VP Sara ay nagkaroon ng kasalanan dyan sa paggamit ng confidential funds. Diba? So, ibig sabihin, talaga magkakaroon ng trial, mga kabayan. Yan yung klarado. Siyempre, pakinggan naman natin, mga kabayan, ang sinasabi ni former Chief Justice Ascuna patungkol dyan sa sinasabi at yung kinukomplain ni Laila de Lima na unconstitutional yung pagre-remanded ng impeachment na yan sa Congress. Pakinggan natin, mga kabayan. Thank you very much, Michelle. So initially, maybe get your reaction to what the constitutionalist Christian Munsod said. It is not the Senate's job to question the impeachment case. It is only the Supreme Court. I respectfully disagree with my colleague Christian Munsod. While Supreme Court has the final arbiter and interpreter of the Supreme Court, other bodies will have to interpret it also in the course of performing their duties. So the Senate can interpret the Constitution if it is necessary to do so in order to perform its task under the Constitution. But the final arbiter is the Supreme Court. Which brings us to the main question here. The Senate as an impeachment court remanding the articles of impeachment to the House. Is that constitutional or unconstitutional in your view? Oh, makinig kayo diyan, mga basher ko dyan sa comment section. Makinig kayo, ha. Ito, napakalinaw nito. Inuna ko muna yung mga nagko-complain na sinasabing unconstitutional. Yung ginawa ng mga senador, no? Ng mga bumoto na i-remanded, mga kabayan. Ito, former justice, ha. O, tuloy natin, mga kabayan. The way I put it is the way the Supreme Court usually puts it. It is not unconstitutional to my mind. Because Ulitin natin, mga kabayan, ha. Para mas maliwanag. the Supreme Court usually puts it. It is not unconstitutional. It is not unconstitutional, mga kabayan, yung ginawa ng mga senador, no? Or yung impeachment court na yan. Hindi daw yun unconstitutional. Ano ba? Ang hirap ng banggitin niyang unconstitutional na yan. Tuloy. To my mind, because the referrer or remand back of the articles of impeachment is a mechanism unique but allowable for allowing the case to cross over from the 19th Congress to the 20th Congress. What is important is that the impeachment court has been convened, that it has acquired jurisdiction over the case, that its jurisdiction continues even with its remand. The case is still alive. It has not been dismissed. It has not been terminated. What is being done is ensuring that the passage of the case from the 19th to the 20th Congress is done. That's why the articles are referred back to the 19th Congress so that the 20th Congress can send it back to the Senate of the 20th Congress, thereby accomplishing a crossover of the case from the 19th to the 20th Congress. Something that does not happen before, that this impeachment case is caught between two Congresses. Hindi pa po nangyari yan noon. Kaya itong mechanism na ito, palagay ko this is the first time it's resorted to. That's why we're unused to its appearance. But on analysis, I think it's a very allowable way of ensuring this passage of the case from one Congress to another. Are we expecting a different outcome from the House now that the Senate as impeachment court returned it to that lower house? Are we? I mean, the House composition from 19th to 20th, it seems like the color is the same. Yes, this return enables the House of Representatives of both the 19th and the 20th Congress to participate in the process of impeachment and the trial, so that both the 19th and 20th Congress will participate in trying the same article of impeachment. Justice, we heard from the House your thoughts on what they said. Yes, I think it's very good that there is going to be some kind of continuing dialogue between the Senate and its impeachment court
as well as the House of Representatives. But as I have said, it is very important that both the 19th Congress and the 20th Congress participate in this dialogue. And as it has been pointed out, the 20th Congress has not yet come into being. And therefore, the referral of the case back to the lower house must include the concept of waiting for the 20th Congress to come in, because it is the 20th Congress that must say that it is willing and able to prosecute the case before the Senate Impeachment Court. That's what the Senate Impeachment Court wants to know, whether or not the 20th Congress and its representatives will be willing to prosecute the case. That cannot yet be answered now. We have to wait for the 20th Congress for the convening to come in. Yan mga kabayan, ang kinatatakutan netong mga prosecutor, no? Yung iba kasi mga kabayan dyan sa mga prosecutor na yan, itapos na ang kanilang termino, no mga kabayan? Yan yung kinatatakutan nila na pagpasok, no? Yan yung ginawa kasi mga kabayan ni Chis Escudero, at yan yung napansin natin na talagang ipapasok nila yan mga kabayan kasama ang 28th Congress. Mga kabayan, sino ang mga nasa 28th Congress? Senator Marcoleta pa lang mga kabayan, baka hindi na umubra. Itong mga prosecutor na to, judge, magiging judge mga kabayan. Itong 28th Congress, kung sakasakali mga kabayan. Doon pa lang mga kabayan, patay na yung impeachment na yan. 'Di ba? Kaya ang ginawa nitong mga congressman, no? Nag-file ng kaso sa ating Vice Presidente. Kasi alam nila mga kabayan na yung impeachment na yan, pagpasok ng 28th Congress, terminated mga kabayan. Ma-acquit ang ating Vice Presidente. Yun yung klarado mga kabayan na naobserbahan natin sa paggalaw o pag-move na nangyayari ngayon sa Senate. Yan yung ginawa mga kabayan ni na isipin ninyo, inintay pa nila yung mabutuhan. Ha? Ilang buwan mga kabayan natin ka din dyan sa Senate, yung impeachment na yan. Inintay nila matapos ang butuhan. Tapos nag-adjust ng araw. Tapos ayan, mga kabayan, ibinalik pa nila sa naging delay talaga mga kabayan yung impeachment na yan. Kumbaga, dapat nga nag-trial na agad sila mga kabayan eh. Kung pala ang resulta, ganyan, 18-5 ang magiging vote, diba? So, doon pa lang mga kabayan, napakalinaw na yung impeachment na yan talaga, kumbaga, ma-acquit ang ating Vice Presidente. Pero syempre, hindi natin mga kabayan ina-expect na ganun palang karami, no? Pati pala si Loren Legarda, no? Bumoto din, kasama pala siya doon sa 18th, no? Na bumoto, na ibalik yan o maging remanded yung impeachment na yan. Napakaganda. Even si Villanueva, muntik pa nga silang magsuntukan mga kabayan, muntik pa magsuntukin na Robin Padilla, diba? Pero bumoto mga kabayan na dapat ma-remand yung impeachment na yan. So, sa ating mga naobserbahan mga kabayan, alam ko naman yung mga senador na bumoto na yon, talagang naobserbahan din nila yung impeachment na yan, no? At talagang lumalabas naman mga kabayan sa mga balita na may naunang 3 impeachment, yung pang-4, yung kanilang isinumite, no? At in-impeach nila ang ating Vice Presidente sa lower house. So dito mga kabayan, kaya yung mga congressman or yung mga prosecutor na yan hindi matanggap yung remanded na yan. Gawa nga ng papasok ang 28th Congress. Yung ibang prosecutor dyan mga kabayan, mawawala na. Siyempre ang bibida dyan, itong si Laila de Lima, si Jokno, kasi sila yung mga bagong prosecutor na itatalaga ni Tambaloslos, diba? So ayun lang mga kabayan, napakahaba na naman ang ating mga sinabi dito. Maliwanag dyan na sinabi ni Justice Ascuna na hindi unconstitutional yung ginawa ng Senado mga kabayan, diba? Very clear, no? Sa mga nagbabasa atin dito sa comment section, ayan, malinaw. Kaya doon sa sinasabi ni Laila de Lima, no, ng pari mga kabayan, neto ni Nachel Jokno at ni Risa Ontiveros na unconstitutional, at pati na rin si Pimentel, malinaw ang pagpapaliwanag ng dating Chief Justice mga kabayan, na si Ascuna. O ayan mga kabayan, magbigay rin kayo ng inyong opinion dyan sa comment section. Siyempre, huwag nyo kalimutan naman mag-like at mag-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. See you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo palagi. At adios mga kabayan.